Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nakatakdang umalis sa susunod na linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang India para sa 5 araw na state visit mula August 4 hanggang August 8. Ang pagbisita ng Pangulo sa India ay bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Pagkatapos ng official meetings at ilang pang events sa New Delhi, lilipad ang Pangulo kasama ang delegasyon papuntang Bangalore kung saan makikipagpulong siya sa business sector. Makakaharap din ni PBBM ang Filipino community sa naturang lugar. Hataw Balita ngayon! Ibinahagi ng Malacanang kagabi na nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa telepono si German Chancellor Friedrich Merz. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nag-usap sila patungkol sa pagpapalakas ng depensa at kooperasyon sa ekonomiya. Gayun din ang pagtutulungan kaugnay ng mga isyu sa rehiyon at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Inimbitahan din anya si PBBM na bumisita sa Germany. Hataw Balita ngayon! Pinababantayan namang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete ang geopolitical tensions o alitan ng mga bansa o rehiyon na maaaring magkaroon ng epekto sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nangangailangan ito ng pagmamatiyag at epektibong pamumuno. Susuportahan din anya ng administrasyon ang patuloy na pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Pangako naman ng bagong Army Commander na tututukan niya ang human capital development sa ilalim ng kanyang liderato. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. On personnel, nurturing our greatest asset. Every soldier matters. We will ensure that career paths are clear, skills are recognized, and opportunities for growth are accessible to all. Hataw Balita ngayon! Nagpapakita lang ng desperasyon ang China batay sa mga pahayag nito ayon sa isang maritime expert. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, hindi naman kasi ang Pilipinas ang nangingialam sa mapayapang paghahanap buhay ng mga mangingisda sa WPS o kaya'y nanghahabol o nagbabanta sa mga barko ng ibang bansa. Alam naman anya ng karamihan na ang China ang totoong gumagawa ng gulo. Sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Senior Colonel Xiang Xiaogang, tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, na ang Pilipinas umano ang pinagmumulan ng kaguluhan at panganib sa South China Sea. Git naman ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea, ang China ang bully at nanguudyok ng gulo sa rehiyon. Alam naman natin na ang Philippine Coast Guard vessels ang nakaranas ng bullying sa parte ng pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea. Tayo, naka-experience tayo ng water cannon, ramming, and even dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ni Senator Riza Hontiveros ang pagkakaroon ng resolusyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng inilabas ng desisyon ng Supreme Court na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment na naisampa ng Kamara. Ayon sa Senadora, laman ng resolusyon ang maraming argumento, opinyon at kanilang boto kapag natalakay ang impeachment sa plenary session sa August 6. Sa isang text message, kinumpirma ni Senator Francis Kiko Pangilinan na 4 na senador na ang nakapirma, kabilang siya at sina Senators Vicente Tito Soto III, Riza Hontiveros at Bam Aquino. Ang iba namang nakausap nila ay pinag-aaralan pa ang resolusyon. It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga
dating justices na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Hataw Balita ngayon. Naghain ng resolusyon si House Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List para buksan ang budget process sa lehitimong People's Organization. Sa ilalim ng House Resolution number 94, iimbitahan ng mga totoong grupo na makibahagi sa public deliberations ng House Committee on Appropriations at subcommittees sa pagbalangkas ng national budget para sa fiscal year 2026 at lahat ng susunod na taunang panukalang pambansang pondo. Hataw Balita ngayon. Umaasa naman ang Department of Tourism na sa darating na budget deliberations ay maaprubahan ang kanilang nasa 3.1 billion pesos proposed budget. 500 million pesos dito ay lalaan nila sa branding campaign budget. Tiniyak naman ng ahensya na sa kabila ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng kagawaran ay patuloy ang kanilang pagtatrabaho at paggawa ng paraan upang mapabuti ang sektor ng turismo sa bansa. Binigyan din ng DOT ang hamon sa kanilang budget kasunod ng pagpuna na ilang mambabata sa pagbaba ng tourist arrivals sa bansa. Hindi nila sila underperform kundi underfunded. Well, I would not want to make any final declarations on the prospects of Philippine tourism. I can only assure the public that the Department of Tourism is doing its very best. And the national government is providing a climate of collaboration as far as the executive national agencies are concerned that would fully support the tourism industry. Hataw Balita ngayon. Sisimulan na ng Kamara ang pagrepaso sa infrastructure projects ng pamahalaan kabilang ng flood control projects kasunod ng direktiba ni Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ang ghost projects, pag-abuso sa fund realignment, procurement at iba pa. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairperson ng House Committee on Public Account, target itong maisagawa ngayong buwan ng Agosto. Kabilang sa mga iimbitahan ang mga kawani at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matatandaang kabilang sa binatikos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang mga nagsasabwatan para nakawa ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng mga proyekto. Kabilang narito ang mga palpak na flood control projects. So, bahagi po nito yung DPWH, no, pagpapaliwanagin ano ho yung mga estado na ng mga lahat na infrastructure, particularly yung pong flood control project sa taon po na ito. Meron bang mga na-delay? Meron bang mga ghost projects? Meron bang mga actual na natapos na? At ano pa ho yung mga dapat gawin for the entire course of the year? Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Philippine Statistics Authority at Regional Center for Educational Innovation and Technology o INOTech na kabilang ang food security at usaping pangkapayapaan sa mga dahilan ng mababang basic at functional literacy ng mga Pilipino. Sa datos na inilabas ng PSA, 2 sa bawat 9 na individual, edad 10 hanggang 64 na taong gulang ay mayroong comprehension difficulty. Isa naman sa nakikitang solusyon dito ay matutukan ang training at gawing attractive ang propesyon ng pagiging guro. At nakita natin na may mga citizens tayo na yun nga, yung may problema sila, marunong sila magbasa, marunong sila sumulat, marunong sila mag-compute, pero yung problema yung comprehension. At I think that information is very important kasi nakita natin na yun ang problem. So bukod sa food insecurity, paano ka nga naman makakaintindi kung gutom ka? And then isa pa din nakikita yung sustained peace and order. Number 1 yon na kumbaga condition para maging nurturing yung environment. Hataw Balita ngayon.
Nahuli ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy sa isang bansa sa Asia. Kinumpirma ng PNP ang partisipasyon ng magkapatid na Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang kapatid ni alias Totoy na si Jose Patidongan ang sinasabing kumuha kay Michael Bautista na isa sa nawawalang sabungero. Si Bautista ay huling nakita noong April 28, 2021 sa Santa Cruz, Manila, habang si Elakim Patidongan, half-brother ni alias Totoy naman, ang sinasabing kumuha kay Melbert John Santos na nag-withdraw sa isang ATM. Si Melbert ay nawala noong January 13, 2022 sa Santa Cruz, Laguna. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Nag-record check po tayo regarding po doon sa kaso ni Jose Patidongan na robbery. We found out, the CADG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po. Ito pong si Elakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong August 1 hanggang August 10 ay magkakaroon ng voters registration sa buong bansa. Kasama dito ang lahat ng serbisyo ng Commission on Elections o COMELEC tulad ng pagbabago sa civil status, pangalan, correction ng entry sa registration records at reactivation. Paalala ng COMELEC, hindi nila tatanggapin ang sedula at barangay certificate bilang dokumento sa pagpaparehistro. Naaabusuan niya ito sa mga nakaraang pagpaparehistro. Maaaring magdala ng government-issued IDs tulad ng National ID, Senior Citizens ID, Driver's License, Passport at iba pa. Mayroon din Pilot Register Anywhere at Register Anytime program o RAP dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA, Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, SMX Manila, Mall of Asia sa Pasay, Luneta, SM North at Palacio del Gobernador sa Intramuros. Nasa 1 milyon din ang inaasahan ng komisyon na makakapag-register sa loob ng 10 araw. Napakahalaga yung 10 araw na yan, lalo na sa mga first-time voters na kabataan at mga first-time voters na mga regular na botante o kaya yung mga botante na magpapa-reactivate. Hataw Balita ngayon. Balak pang palawigin ng Department of Migrant Workers sa mga libreng serbisyong medikal hindi lamang sa North Luzon kundi pati na rin sa iba pang panig ng bansa. Minamadali na ring may angat sa secondary level ang OFW Hospital upang makapagbigay pa ng mas kumpletong serbisyo sa iba't iba pang uri ng karamdaman. Maaaring magpagamot ng libre sa naturang ospital ang sinumang OFW, aktibo man o retirado. Pwede rin ang kanilang mga mahal sa buhay tulad ng asawa, magulang, anak, maging ang guardian o tagapag-alaga ng minor de edad na anak ng isang OFW. Sa tala ng DMW, higit 227,000 ng mga pasyente ang naserbisyoan ng OFW hospitals mula noong 2022. Ang naging instruction ni Pangulo, ano pa lang, at the onset pa lang with SecToots at the time, OPLE, magtayo ng OFW wings in hospitals all over the country ang DOH at may guidelines na doon. Hataw Balita ngayon. Arestado na mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang suspect sa Taguig na nagbibenta ng text blaster online. Ayon kay ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, aktibo sa pagbabuy and sell ang suspect kung saan inaalok ang text blaster ng halagang 25,000 hanggang 30,000 pesos. Sinabi pa ni Yang na nakababahala ang pagiging accessible online ng mga ganitong klase ng device lalo't nagagamit lang sa panloloko. Ang mga text blaster kasi anya ang karaniwang nagpapakalat ng mga text messages na may kahina-hinalang links. Ang suspect ay maharap sa reklamong paglabag sa Philippine Radio Control Law
na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ito yung dating yung mga text blaster machine na ginagamit sa POGO operation before. At nung nagsara sila, yung isang online seller ay nakakuha rin ng paraan para magnegosyo at ito ang kanyang binibenta. Yung gusto naman talaga manloko, talagang magkaka-interest dito dahil dito sa isang text message mo ay marami na yung mapapadalhan. Yes, good morning amigo, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Nananatiling malakas ang ekonomiya ng Czech sa ikalawang araw ng taong ito na lumago ng 2.4% kapantay ng paglago ng unang quarter. Gayunpaman, ang paglagong ito ay bumagal sa 0.2% lamang ayon sa Czech Statistical Office. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Domestic demand, lalo na ang paggastos ng publiko sa pagkain at serbisyo at ang pag-invest sa mga infrastruktura. Ito ang pinaniniwalaan ni Vladimir Kirmiat mula sa Czech Statistical Office na pangunahing nagtataguyod sa paglago ng ekonomiya ng Czech Republic. Bagaman karamihan sa mga sektor ng ekonomiya ng bansa ay nagpakita ng pagtaas sa resulta, nakaranas ng kaunting pagbaba ang sektor ng manufacturing. Dahil dito hati ang pananaw ng mga ekonomista sa pagsusuri sa sitwasyon. Ngunit nagpahayag ng pagkabahala ang karamihan sa mga eksperto hinggil sa matinding pagbagal ng paglago ng ekonomiya sa nakaraang 2 quarter. Naniniwala rin sila na ang pagbagsak sa paglago ng ekonomiya ay resulta ng lumalalang pagpapataw ng 15% sa taripa ni US President Donald Trump. Tinataya namang sa hinaharap na ang ekonomiya ng Czech ay magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng patuloy na pagkonsumo ng pribadong sektor at paghina ng exports dahil sa taripa na ipinapataw ng Estados Unidos. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Pinatawa naman ng panibagong multa ng Treasury ng Estados Unidos ang shipping network ng Iran. Target nito ang shipping interest ni Mohammad Hossein Shamkhani na anak ng advisor ni Supreme Leader Khamenei. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Inianunsyo nitong Miyerkules, July 29 ng Treasury ng Estados Unidos na magpapataw ng panibagong multa sa higit na 115 individual, korporasyon at sasakyang pandagat na konektado sa Iran. Ito ay upang mapag-ibayo ng pamahalaan ni Pangulong Trump ang maximum pressure sa Iran matapos ang pagbomba sa Tehran nitong Hunyo. Target ng panibagong multang ito ang mga shipping interest ni Mohammad Hossein Shamkhani, anak ni Ali Shamkhani na siya namang advisor ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa US Treasury, kontrolado ni Shamkhani ang malawak na network ng mga container ships at tankers na nagbebenta ng Iranian at Russian oil at iba pang mga produkto sa buong mundo. Ginagamit umano ni Shamkhani ang kanyang mga personal na koneksyon at korupsyon upang kumita ng bilyong dolyar na ginagamit naman upang suportahan ang Iranian regime. Sa kabuuan, target ng hakbang na ito ng Estados Unidos ang 15 shipping firms, 52 sasakyang pandagat, 12 individual at 53 korporasyon na nasa 17 bansa sa buong mundo. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, ipinahayag naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na handang kilalanin ng Canada ang Palestine bilang isang estado sa Annual United Nations General Assembly. Ito'y kung sasang-ayon sila sa isang reformang demokratiko. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Una nang nagpahayag ng kanilang pagkilala sa pagiging isang estado ng Palestine ang France at Britain. Matapos ang 3 araw na pagpupulong sa UN headquarters sa pamumuno ng France at Saudi Arabia, lumabas ang desisyon ng Canada. Kabilang dito ang mga miyembrong bansa na hindi pa kumikilala sa Palestine bilang bansa para magkaroon ng desisyon sa September 5 kung hindi matupad ng Israel ang maraming kondisyon.
Ayon kay PM Carney, pumayag umano si Palestinian Authority President Mahmoud Abbas sa mga reforma sa pag-uusap nila sa telepono noong Miyerkules. Kinundina din ni PM Carney ang pagpapabaya ng Israel sa paglala ng humanitarian situation sa Gaza. Noong Martes, ipinahayag din ni British Foreign Secretary David Lammy na kikilalanin din ng Britanya ang Palestine bilang bansa kung hindi titigil ang Israel sa mga kampanyang militar nito sa gitna ng lumalalang sitwasyon sa Gaza. Kailangan na umanong humanap ng mas mapayapang solusyon ang dalawang bansa. Hindi naman dumalo ang Estados Unidos at Israel sa pagpupulong ng UN. Tinawag itong publicity stunt ng US State Department upang palakasin ang Hamas, baliwalain ang negosyasyong pangkapayapaan at pahabain pa ang giyera sa Gaza. Inanunsyo din ng Trump administration ang pagpunta sa Israel ni Presidential Envoy Steve Witkoff para makipag-usap ukol sa mga susunod na hakbang hinggil sa sitwasyon sa Gaza. Pansamantalang nakatigil ang mga usapan ukol sa ceasefire ng Hamas at Israel dahil sa hindi pagsang-ayon ng dalawang grupo at di pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas. Patuloy naman ang pagbatikos ng international community sa malalang kagutuman sa Gaza ayon sa United Nations at sa mga ibang aid groups. Nagpadala naman ng food airdrops ang Israel, Jordan at United Arab Emirates sa Gaza. Nangako rin ng ilang bansa sa Europe na magpapadala din ng pagkain. Ayon naman sa mga eksperto, hindi ito sapat at delikado para sa mga sibilyan kaya nananawagan sila sa Israel na itigil na ang restriksyon dito. Jen Rico, humahataw sa Balita Ngayon. Nananatiling nakaalerto ang bansang New Zealand dahil sa babala ng tsunami matapos ang malakas na paglindol sa Kamchatka, Russia. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Nananatiling nakaalerto ang New Zealand sa babala ng tsunami matapos ang malakas na lindol na may lakas na 8.8 magnitude na yumanig sa baybayin ng Kamchatka, Russia noong Miyerkules, 11:25 ng umaga, New Zealand time. Ito ang pinakamalakas na lindol ngayong taon na naitala pagkatapos noong taong 2021. Kahapon, 6:31 ng umaga, naglabas ng emergency alert na nagbababala sa mga Kiwi na umiwas sa tabing dagat at baybayin dahil nakarating na ang tsunami activity sa bansa. Babala ng National Emergency Management Agency o NEMA na ang mga naunang alon ay hindi pa ang pinakamalalaki. Inaasahang magpapatuloy ito ng ilang oras at tatagal hanggang mamayang gabi, lalo na sa silangang baybayin at sa Chatham Islands kung saan nananatili ang babala. Ayon sa mga otoridad, totoong may banta at maaaring magpatuloy hanggang sa Sabado, 3:30 ng hapon dahil sa pagbalik ng tsunami activity mula sa Timog Amerika. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Iniimbitahan ng Filipino community sa Indonesia sa 2 special lecture event. Naglabas naman ng closure advisory ang Philippine Consulate sa Barcelona. Itong humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ang ating mga kabayan sa Indonesia sa 2 special lecture events. Isasagawa ito sa August 2 at August 4, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Embahada sa Bentara Buduya, Jakarta. Isasagawa ito bilang paggunita ng Philippine National History Month at buwan ng wikang pambansa. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/phid kasaysayan. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Indonesia sa facebook.com/phl in Indonesia. Sarado naman ng Philippine Consulate sa Barcelona sa August 15, 21 at 25. Maaari namang tumawag sa 34679-324-462 kung may emergency. Samantala, magsasagawa ng consular outreach mission sa Yellowknife, Canada mula August 16 to 17, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Quality Inn and Suites. Sa mga aplikante, mag-book lamang ng inyong appointment sa appointment.vancouverpcg.org.outreach. At para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Vancouver sa facebook.com/phinvancouver. Magsasagawa naman ng isa pang consular outreach mission sa Kalispell, Montana, USA
sa August 19 sa Hampton Inn. Tanging passport services, dual citizenship lamang ang serbisyong ihahandog sa ating mga kababayan. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa San Francisco sa facebook.com/PHNSF. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula naman po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Amigo, Annie? Isang vaccination drive ang patuloy na isinasagawa sa probinsya ng Cagayan bilang bahagi ng kanilang layunin na maging zero rabies ang kanilang lugar. Si Alan Manansala, humahataw. Patuloy ang isinasagawang kampanya ng Cagayan Provincial Veterinary Office o PVET Cagayan laban sa rabies sa buong lalawigan. Ito ay matapos magsagawa ang PVET ng malawakang anti-rabies vaccination sa bayan ng Aparin nitong Hulyo 29 at 30, 2025. Layo ng isinagawang pagbabakuna sa mga alagang aso at pusa na mabigyan ng proteksyon ang mga alagang hayop maging ang mga mamamayan sa komunidad. Ayon kay Dr. Micah Ponce, Veterinarian 4 ng PVET, umabot sa 1,146 na aso at pusa mula sa 622 pet owners ang nabigyan ng libreng bakuna kontra rabies. Kabilang sa mga lugar na naserbisyuhan ay ang mga barangay ng Mabangok, Parudon, Sinarag, Bakiling, Bangag at Apari West. Ang vaccination drive ay pinangunahan ni Dr. Wilfredo E. King Jr., Supervising Agriculturist ng PVET, katuwang ang 4th year agriculture students mula sa Apayao State College. Target ng PVET na maisagawa rin ang pagbabakuna sa iba pang bayan upang makamit ang layuning zero rabies ang Cagayan. Alan Manansala, humahataw sa Balita Ngayon. Sa layuning mas mapabuti ang serbisyo publiko lalo na sa pagtugon at pagresponde sa kriminalidad, mas paigtingin ng Davao City Police Office ang pagsasagawa ng simulation exercise. Sa pamamagitan nito, mas mahahasa ang pulisya at epektibong maaabot ang 5-minute response policy. Samantala, pinaplano na rin isailalim sa pagsasanay ang mga tauhan ng DCPO upang maging tech-savvy na malaking tulong sa kanilang mga operasyon. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Responding unit, St. Peter Panakan, St. Peter Panakan. Bawat segundo buhay ang nakataya. Kaya tuloy-tuloy at mas madalas na ang ginagawang simulation exercise ng Davao City Police Office para lalong palakasin at hasain ang mga pulis na rumisponde at makuha ang 5-minute response policy. Bukod sa nakatutulong ito upang mas mabilis at maging handa sa pagtugon sa iba't ibang krimen. Pinaigting lang natin na magiging, sa baril, yung pagresponde ng isang pulis parang muscle memory na. Alam niya na anong gagawin niya. Then darating tayo doon yung anong appropriate action in a particular crime. Nasasanay ang mga pulis sa tamang aksyon na dapat gawin sa bawat sitwasyon o insidente. Sa pinakahuling CIMEX na ginawa ng Davao City Police Office, isa ang traffic sa naging hamon dahil apektado ang bilis ng kanilang biyahe at pagresponde. Kaya malaking tulong ang kooperasyon ng publiko. Nag-stop yung mabilisang kilos talaga because of the yung flow ng traffic. Hindi natin malikayan yun, hindi natin maiwasan yun. Kaya nga, sinasanay natin sa pamamagitan ng ganitong CIMEX, sinasanay natin yung Davaoenyo when there is an emergency at ang pulis ay nagwangwang, tumatakbo, may blinker, matuto silang magbigay ng kalsada. Kasi yung tulong na yon ng bawat Davaoenyo na driver, it will give us more fast time to react in every situation. Kaugnay nito ay magsasagawa rin ng enhancement training mula sa mga patroller, driver hanggang sa mga station commander
upang matutunan ang paggamit ng drone at iba pang kagamitan na makatutulong sa kanilang operasyon. In-introduce natin yung the usage of the drone na tinawag naming Eye in the Sky Patrol to complement yung anong hindi nakikita ng patroller doon sa immediate vicinity nung pinangyarihan ng incident or mismo doon sa kanyang area of mga line beat areas or sectors kung saan sila. Importante yun kasi makikita natin ang crime naman talaga nagbabago eh. So nakita rin natin at alam nyo rin yung lawak nung area ng Davao City as a whole. Samantala, binigyan na rin ng direktiba ang mga station commanders ng DCPO na bumuo ng watch group para magsilbing force multiplier, lalo na sa malalayong lugar. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa naman ng ocular inspection si Albay, Governor Noel Rosal sa Linion Hill sa Legazpi City. Kasama ang mga opisyal ng lalawigan para pag-aralan ang planong renovasyon sa lugar. Layunin nito na mahikayat ng mga turista o makahikayat ng mga turista at makalika rin ng trabaho para sa mga albayano. Si Jerry Galicia, humahataw. Kasalukuyang bumubuo ang pamahalaan lokal ng albay ng bagong master plana para sa Linion Hill na naglalayong bigyan ng isang refresh look at vibrant atmosphere ang isa sa mga pangunahing atraksyon ng lalawigan. Ayon sa Provincial Tourism, Culture and Arts Office Albay o PTCAO, ang pagbuo ng master plan ay ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na lubusang magagamit ang lahat ng pasilidad sa Linion Hill. Bukas pa lamang ito para sa jogging, paglalakad at pagsilip sa tanawin ng Bulkang Mayona at buong Legazpi City. Ayon kay Governor Noel E. Rosal, ang pagsasaayos ng naturang pasyalan ay upang mas maging kaakit-akit ito sa mga bisita at mas mapakinabangan ang potensyal bilang karagdagang atraksyon ng lalawigan. Hinihikayat ng LGU Albay ang suporta at pangunawa ng publiko habang isinasakatuparan ang mga pagbabago sa pagpapaganda sa Linion Hill. Bilang pasimula ng hakbang, nagsagawa na rin ng ocular inspection ang Provincial Executive kasama ang Provincial Tourism, Culture and Arts Office at Provincial Engineer. Dito pinag-aaralan na ng mga opisyal kung papaano ang gagawing renovasyon sa muling pagpapaganda sa naturang pasyalan sa Kapikulan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Nakatanggap ng parangal ang mga natatanging pulis at mga organisasyon na nagbibigay suporta sa pakikipagkaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan. Kabilang sa binigyan ng pagkilala ang Members Church of God International dahil sa mga serbisyo sa komunidad. Si Jolitz Matangat, humahataw. Binigyang pagkilala ang mga natatanging organisasyon at individual sa ika-30th Police Community Relation Month o PCR na ginanap sa PNP Regional Office sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Ang pagdiriwang ng Police Community Relations ay naglalayo na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng pulis at ng komunidad at pagkilala sa suporta na ibinibigay sa mga proyekto ng PNP. Well, itong PCR month, it's an opportunity for the Philippine National Police to strengthen police community partnership at saka yung collaboration with the different stakeholders, lalong-lalo na in promoting crime prevention, of course yung crime solution at ma-maintain yung peace and order sa lahat ng mga communities. Isa sa binigyang parangal ang Members Church of God International dahil sa mga serbisyo sa komunidad, katuwang ang Rizal Police Provincial Office. Ini-empower natin yung ating mga stakeholders, lalo na yung ating mga civic-oriented groups, yung ating mga non-government organizations like the UNTV and MCGI, na-recognize yung malaking contribution sa peace building effort natin through community partnership and shared responsibility sa lahat ng mga ginawang mapagkawang-gawang ginagawa ng MCGI, UNTV, bringing services to those vulnerable communities.
yung mga malalayong lugar na hindi pa nakakaranas ng mga serbisyo ng ating gobyerno ay nagagawa yun dahil sa tulungan ng Philippine National Police at ibang sektor. Kaugnay nito, binigyan din ni Police Colonel Felipe Maragun na manatili ang aktibong partisipasyon ng komunidad sa pagpapanatili ng peace and order. Ang parangal na natanggap ng Members Church of God International ay pagkilala para sa kanang serbisyo sa komunidad at ugnayan sa mga pulis. Bawat pagkakataon na ibinibigay ng Diyos na makagawa ng mabuti ay ating samantalahin. Sabi nga ni Kuya, walang gawang mabuti na magbubunga ng masama. Jolits Matangat, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po ang pakikipagkaisa ng Members Church of God International o MCGI sa pagdodonate ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan. Bahagi pa rin ito ng advokasya ng samahan na makatulong sa kapwa. Kaya naman, pinarangalan ng Philippine Red Cross ang MCGI bilang religious organization na may maraming naiambag na bags ng dugo sa lungsod ng Zamboanga. Si Alan Manansala, humahataw. Sa ibinahaging kwento ni Red Cross Chairman Dr. Victor Liozo Jr., hindi bababa sa 100 bags ng dugo ang kailangan sa 11 ospital sa isang linggo sa lungsod. Aniya, maraming pasyente ang mula pa sa Karatig Probinsya at sa Zamboanga City pa dinadala gaya ng dialysis patients na nangangailangan din ng dugo. Kaya't napakalaking tulong sa lungsod ang regular na pagbibigay ng dugo mula sa mga partners nito, lalo na sa Members Church of God International o MCGI. Pero ang point lang dito, hindi naman ang Zamboanga patient. Nandito na ang Basilan, nandito ang Holo, Zamboanga Sibugay, Dipolog, etc. So we have to serve. We cannot deny them. Sa isang hospital, you have patients. And this patient needs at least 2 units of blood. So when you collect at least 100, it will not last for 1 week. This is a form part na nagre-recognize tayo those who supported, sino yung mga nagdo-donate at nag-organize talaga ng mga mobile blood donations just like MCGI. Thankful kami for helping us, and we hope na continuously yun. Kaya naman sa isinagawang yearly recognition ng Philippine Red Cross, muli nitong binigyan ng parangal ang MCGI bilang religious group na may pinakamaraming naibigay ng bags ng dugo mula July 2024 hanggang June 2025. And our bloodiest religious community goes to Members Church of God International. Congratulations. Isa kasi ito sa adhikain ni Kuya Daniel ang makapag-donate ng dugo ang mga kapatid para makatulong sa lahat ng mga kapatid na nangangailangan, pati sa ating mga kapwa-tao. At makakaasa ang Red Cross na patuloy ang NCGI or Members Church of God International na makapag-donate ng dugo. Give blood, give hope, together we save lives. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Nananatili pa ring undefeated ang mga kupunaan ng Judiciary Magis at Ombudsman Grapbusters sa elimination round ng UNTV Executive Phase of 2025, habang ang PhilHealth bigo pa rin makakuha ng panalo sa liga. Ito ang humahataw na balita ni JP Nunez. Matapos ang pagkaantala ng game schedule ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 dahil sa mga nagdaang bagyo, nagpatuloy na ang elimination round ng nag-iisang liga ng mga public servants sa Amoranto Arena sa Quezon City. Sa first game, halos dikit lang ang palitan ng score ng Judiciary Magis at ng BIR Nation Builders, kung saan ilang ulit ding nagkaroon ng deadlock sa pagitan ng dalawang kupunan.
Pero sa pagpasok ng third quarter, tuluyan ng umalagwa ang kalamangan ng Judiciary Magis matapos ang kanilang 15-5 run sa kalahati pa lang ng quarter. Under 3 minutes remaining ng third quarter, tsaka lang naibaba ng BIR Nation Builders ang kalamangan ng Judiciary Magis, pero nahawakan ng Judiciary Magis ang double-digit na kalamangan hanggang sa fourth quarter. Hinatulan ng Judiciary Magis ang BIR Nation Builders sa final score na 72-61 at nanatili pa rin silang undefeated sa Group A ng Liga. Hinirang na best player of the game si Attorney Romel Nardo na nagtala ng 17 points, 8 rebounds, 3 assists at 3 steals. Of course, happy kami sa panalo ngayon pero syempre hindi pa kami satisfied kasi ang goal namin is to win it all. Kaya tuloy lang kami sa practice. Samantala, sa Game 2, tila hirap pa ring makakuha ng panalo ang PhilHealth Health Insurers matapos silang tambakan ng DOJ Beacons. Kontrolado ng DOJ ang bakbakan sa hardcourt kung saan na-maintain nila ang double-digit na kalamangan sa lahat ng quarter. Nagtapos ang score sa 101-53 in favor of DOJ Beacons. Nasa ika-4 na pwesto ang DOJ Beacons sa Group A ng liga na may win-loss record na 2-2, habang huli pa rin sa standing ang PhilHealth Health Insurers na wala pang naipanalo habang may 4 na talo. Hinirang na best player of the game si Prosecutor General Richard Padulyon na nagtala ng 21 points. Coming from this win, it gives us a little more confidence. But this is not to say that we will underestimate or be complacent with the way we play. Alam namin kung sino makakaharap namin, parehong mahuhusay na teams. Sa third game, wala pa ring bahid ng pagkatalo ang Ombudsman Graft Busters matapos nilang sagupain ang PNP Responders sa dikit na bakbakan sa hardcourt. Sa first quarter, lamang ang PNP Responders ng 6 na puntos sa natitirang 3 minuto ng quarter. Pero bago matapos, 2 sunod na 3-pointers ang pinakawalan ni Attorney Ian Mateo na nagpalamang sa Judiciary Magis at naging dahilan ng pagtawag ng timeout ng PNP Responders. Natapos pa rin ang first quarter na lamang ang PNP Responders ng 1 puntos. Sa pagtatapos ng first half, lamang naman ang Ombudsman ng 8 puntos. Napanghawakan nila ang kalamangan hanggang sa pagtatapos ng third quarter. Sa last minute ng game, 2 puntos na lang ang hinahabol ng PNP Responders. Last 12 seconds, lalo pang tumindi ang laban dahil sa paghahabol ng PNP Responders. Kinailangan nilang i-foul si Attorney Ian Mateo. Naipasok naman nito ang 2 free throws kaya umakyat sa 3 puntos ang hinahabol ng PNP Responders with 3.4 seconds remaining. Last ball possession ng PNP Responders. Pumutok na ang buzzer at nagtapos ang score na 75-72. Hinirang muli na best player of the game si Attorney Ian Mateo sa ika-4 na pagkakataon. Nakapagtala siya ng 21 points, 4 rebounds at 2 steals. Itong game na to is a historic win para sa Ombudsman team kasi first time naming matalo yung PNP sa UNTV Executive Cup. No? So this game, crucial talaga to sa amin para makapasok kami sa second round. So it is a must-win game for the team Ombudsman. Abangan ang live stream ng susunod na game sa August 3 sa social media accounts ng UNTV Sports. Sa first game, maghaharap ang NHA Home Masters at PNP Responders sa Paco Arena sa Maynila. Sa second game, ang Senate Sentinels kontra sa GSIS Furies. At sa third game ay ang AFP Cavaliers at ang Executive Branch Commanders. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. And another one, great assist. Cast. Just cast lang daw, papahiyay lang daw.
Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 5 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong mga istorya na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isaias Kapitulo 26, talatang 10. Magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng paghahari ng Panginoon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Agosto 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Thank you very much, Adet, Shane, Alex, Rainy, and Pao. Sa lahat po ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.